Praise the Lord. Praise the Lord, my brothers and sisters in Christ. To God be all the glory. The Lord is good. Praise God. He is a refuge unto them who put their trust in Him in times of troubles. Praise God. Good evening, Boss John, Sherwin, Brother Sherwin, Brother James. Praise God. At ang aking kaibigang magaling na mekaniko, si Edwin na taga-Tagaytay. At na-invite ko yung isang kaibigan ko rin na dati kong katrabaho sa DVHT, si Dennis. Praise God, Sister Roslyn, Sister Lucille. Amen. Praise God. So, praise the Lord, ito ang ating schedule every Monday. So, habang naka-quarantine tayo ay sa ganitong paraan muna tayo mag-sharing ng Word of God. Praise the Lord. So, before we start, amen, let's pray first. Amen. Hilingin natin ang gabay ng Diyos dahil kung wala siya sa atin, wala tayong magagawa. John chapter 15, verse 5, Jesus said, "For without me, ye can do nothing." Amen. Praise God. Let's pray. Once again, my Lord Jesus, purihin ka. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your words, oh God. Thank you for this great opportunity we have tonight. Hallelujah. To come to your presence with thanksgiving, with praise. Hallelujah. To feel your touch, your power. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your guidance, protections, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa lahat, Panginoon. Patuloy mong iniingatan ang bawat isa sa amin. Praise God, dalangin ko po, Panginoon, ang biyaya mo ay sumagana pa, Panginoong Hesus. Ang patuloy na pag-iingat, protection, pagmamahal, pagkapatawad sa aming mga kasalanan, patuloy mong ipagkaloob, Panginoon. Dalangin ko po ang bawat isa sa amin. Praise God, ang mga kapatiran, saan dako man sila naluroon, Panginoon, ingatan niyo sila, katagpuin mo sila sa kanilang pangailangan. Maging ang aking mga mahal sa buhay, sa lahat ng dako ng sulok ng mundo, Panginoon. Ikaw ang higit na nakakaalam ng kanilang pangailangan, O Diyos. Hallelujah, ingatan mo sila, bakuran mo sila ng iyong kapangyarihan, suguin mo ang iyong mga banal na anghel upang sila ay gabayan. Ingatan at proteksyonan laban sa anumang gawa ng kadiliman, Panginoon. Ang aking pamangkin ngayon na si Ilen, Panginoon, praise God, na positibo sa COVID-19, O Diyos, hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. You are my Jesus. You are my Lord. You are the great physician. You never change. Hallelujah. By your stripe, we are healed. I pray right now. Hallelujah. I declare in the name of Jesus Christ the healing power to be upon her body. Oh God. Hallelujah. Complete healing for Eileen, oh God. Hallelujah. I pray. Cover her with your precious blood. Hallelujah. Give her power, oh God, to recover immediately from COVID-19 virus, oh God. Thank you so much, oh Lord. Hallelujah. We know that, hallelujah, there are places we cannot physically go, but our prayer has no boundaries. Because you are the God that omnipotent, you're, hallelujah, you are everywhere, oh God, you're everywhere. Hallelujah, you're center. Hallelujah. Hallelujah is everywhere, oh God. You are omnipresent, God. Hallelujah. 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 I declare right now, oh God, complete healing to be upon her body. In the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray for spiritual understanding, oh God. Hallelujah. Buksan mo ang puso ng mga anak mong makikinig ngayong gabi sa iyong mga salita. Palakasin mo kami, Panginoon, ang aming pananampalataya. Amen. Praise God. Hallelujah. At hipuin mo ang aming mga puso at kaisipan, Panginoon, sa gabi nito. Anointing, O God, I pray.
In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Praise God. God bless you. Amen. To God be the glory. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Let us open our Bible. Amen. Bible na Tagalog po ang gamit ko. Dahil lahat namang kontak ko ay Pilipino, mga kapatid. Kaya lang minsan may nakikita akong mga kapatiran na live stream na alam kong mga English person, kaya napipilitan akong magsalita ng English kahit na ako'y hindi fluent. I'm trying hard, amen, so that all of them will be accommodated through this Bible study. Will be accommodating. Amen. Praise God. So, Matthew chapter 6 from verse 1. Mag-ingat kayo na huwag magsipagawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama sa kalangitan. So, ibig sabihin ng Panginoon, ito yung paipal, sabi ng mga politician, na magpagawa lang ng 5 dipang kalsada, tapos naka-picture doon yung pangalan nila, pero ang budget ay galing sa mga tao, hindi talaga nila pira, kundi buwis ng taong bayan. So maging yung mga guro ng relihiyon, ganun din ang puso nila, kasi kung ano yung espiritong nasa mga politician, minsan hindi rin nagiging maingat yung mga guro ng relihiyon, lalo na yung mga opisyal. Ang gusto nila, lagi silang nasa entablado at laging natatanyag ang kanilang pangalan. Kaya ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama sa langit. Okay. Verse 14 to 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. So the short, amen, the message, the subject that I would like to tackle, amen, for you tonight, the consequences of an unforgiving spirit. Amen. The consequences of an unforgiving spirit. Yung epekto o resulta or kabayaran or ganti doon sa mga taong hindi marunong magpatawad. Amen. Yun po ang title ng pag-uusapan natin. The consequences of an unforgiving spirit. Number 1, we need God forgiveness. First of all, Christians who fail should go to God in prayer seeking His forgiveness. So alam natin na amen, tayo'y makasalanan. Ang sabi ng Biblia ay for all have sinned and come short of the glory of God. Praise the Lord. So we need God's forgiveness. Kapag tayo'y nagkamali, ang una nating dapat gawin, magpakumbaba tayo sa Diyos at humingi ng tawad. Yan po ang nakalagay sa 1 John. Ito ang advice ni St. John. Amen. Ayon sa kanyang sulat, according to his living epistle, 1 John chapter 1, from verse 7 up to verse 10. Okay, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niya na nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang
salita ay wala sa atin. So first of all, kapag alam nating tayo'y nagkamali, tayo'y nagkasala, ang una nating gawin, we must to be humble ourselves before God. Amen. Yun ang advice ng Biblia. Din ang Diyos, ang sabi niya, ang Diyos ay mapagpatawad. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. But ang una nating dapat gawin, magpakumbaba at humingi ng tawad. Kung hindi ito natin gagawin, hindi rin i-release ng Panginoon ang kanyang pagpapatawad. Okay, so we need God forgiveness. Proverbs 28 verse 13. Ito naman ang advice ni Solomon. Amen. Praise God. Proverbs chapter 28. In verse 13. Okay. Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. He that covereth his sin shall not prosper, but whosoever confesseth and forsaketh them shall have mercy. So ang unang requirements, kung gusto mong patawarin ka, magpakumbaba at humingi ng tawad. Kasi ang tendency pag ang tao kasi meron tayong mga multiple complexes na minsan ayaw nating mapahiya, ayaw nating aminin yung pagkakamali, lalo na sa harapan ng tao, dahil ayaw nating mapahiya. Pero ang requirements para ang Diyos ay ma-release yung kanyang mercy, yung kanyang kahabagan, dapat ang tao ay umamin ng pagkakasala at humingi ng tawad, din maluwag sa Diyos na tayo ay kanyang patatawarin. Yun yung mga requirements. Ang Biblia, ito'y requirements ng Diyos to. At ito'y kumplitong aklat. At ito'y kinakailangan i-implement. Pag sinabing batas, it is a clear-cut command that demands clear-cut obedience. So kung ang requirements ay magpakumbaba at humingi ng tawad, yun talaga ang dapat gawin. Dahil kung hindi natin ito gagawin, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon. Kasi ang tendency sa atin, pag nagkamali, maghahanap ng damay, magtuturo. At nakikita natin na maraming nakakulong na inosente, na pagbintangan lang, malakas lang yung kalaban, may impluwensya, may pera, may mga fall guy, at sila yung mga whipping boy. Yung totoong salarin nasa labas, nakakalaya. Yung mga inosente, yun yung nakakalong sa loob. Kaya sa Panginoon alam niya ito, kinakailangan yung talagang nagkasala, may responsibilidad siya magpakumbaba, lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at humingi ng tawad. We need forgiveness too. Hindi lang natin pwedeng sabihin na humingi na ako ng tawad sa Diyos, nag-pray na ako, nagsisi na ako sa harapan ng Diyos. Tama na yun. Ang requirements ng Biblia, kinakailangan humingi din tayo ng tawad doon sa taong pinagkasalanan natin. Luke chapter 17 verse 1 to 3. Amen. Ito ang account ni Luke, pero ang nagsasalita dito ang ating Panginoon. Luke chapter 17 verse 1 to 3 or to 4. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na hindi dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Datapwat sa aba niyaong pinagmumulan, pinanggagalingan. So meron talagang pinanggagalingan ng katitisuran. Mamaya ititakil natin to. Si Haring Saul, siya ang pinagmulan ng katitisuran ni David. Okay. Mabuti pa sa kanya kung bitina ng ang kanyang liig ng isang gilingang bato at siya'y ihagis sa dagat kaysa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo na sa inyong sarili, kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin niyo siya. Amen. Huwag mo siyang siraan, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya.
At kung siya ay makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo at makapitong magbalik sa iyo at sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. So ito yung mga proseso pag nagkasala para mapatawad, magpakumbaba at humingi ng tawad. Hindi po pwedeng, Lord, patawarin mo ako, Pastor, humingi ako ng tawad sa Diyos. Mayroon kasi akong kinaunsil noon sa Pilipinas, nung ako nasa Cavite, na mayroon siyang nagawang mali sa isang kapatid, at yung kapatid na matured, gustong i-accommodate siya, lumalayo naman siya. Nung ako'y pumasok sa eksena at gusto ko silang i-reconcile, ang sabi nung isa, inaintindihan na niya na ako kasi ako naman humingi na ako ng tawad sa Diyos. So sabi ko, tama, humingi ka ng tawad sa Diyos, pero sabi ng Panginoon, lumapit ka rin sa tao para humingi ka rin ng tawad sa Kanya. Sabi ng Panginoon, kung maghahandog ka sa altar at alam mo mayroong taong nasaktan ka, mas importante sa Diyos yung relationship mo roon sa tao kaysa doon sa handog na dadalhin mo. Iwanan mo yun doon at makipag-reconcile ka roon sa tao, and then pag nagkaayos na kayo sa kakabumalik para maghandog ka sa Diyos. So dalawa ito, we need God's forgiveness, and then we need man's forgiveness too. Kinakailangan, ang requirements para mapatawad ka, magpakumbaba ka, lumapit ka, at humingi ka ng tawad. Okay. Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Ito yung mga requirements. Ang pinag-uusapan natin about the consequences of an unforgiving spirit. Yung kaparusahan. Amen. Yung bunga ng isang taong hindi marunong magpatawad. Ito yung mga bunga, mamaya madadaanan natin. Okay, Matthew chapter 5 verse 23. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana at do'y maalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain. At yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen. So ito ang requirements. Hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong handog kapag ang puso mo ay matigas. Praise God. Matthew chapter 7 verse 1 to 5. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong inihatol sa inyong kapwa, amen, ay hatulan kayo, at sa panukat na iyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw ay mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay, okay. So ito yung sinasabi ng Panginoon. Kasi ang Biblia, ito'y salamin ng buhay. Ito'y salamin ng buhay. Para natin makitang madumi ang ating mukha, kailangan natin ng salamin. Kailangan natin ng salamin, at yung salamin ang magpapakita sa atin kung marumi o malinis ang ating mukha. Praise the Lord. So yan ang mga requirements. So but if we forgive not, God will not forgive us of our sins. So ito ang requirements. Sa panahon na ang puso mo hindi ka marunong magpatawad, ang Diyos ay hindi ka rin patatawarin. Okay, Matthew chapter 18 verse 23, okay to 35. So ito na, papasok na tayo roon sa ating pinag-uusapan, the consequences of an unforgiving spirit. Okay. Matthew chapter 18 from verse 23. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya ay magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa
na sa kanya'y may utang na 10,000 talento. Datapwat palibhasa'y wala siyang sukat na ibayad, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili at ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makapagbayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya at nagsabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon sa alipin niyaon ay pinawalan siya at pinatawad sa kanya ang utang. Datapwat lumabas ang alipin niyaon at nasumpungan ang isa sa kapwa niya alipin na sa kanya'y may utang na 100 talento dinaryo at kanyang hinawakan siya at sinakal niya at sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya'y ayaw at yumaon at siya'y pinatabi, pinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay nangapanglaw silang lubha at nagsiparoon at sinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayoy, pinalapit siya ng kanyang Panginoon at siya'y sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin, na gaya ko namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya'y magbayad ng lahat ng utang. Kung gayon din naman, ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa mga langit, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Okay, but if we forgive not, God will not forgive us of our sin. So, ganun kasimple ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Walang malalim na palaisipan dito. Forgiveness you don't give, you don't get. Pag hindi ka marunong magpatawad, sabi ng Panginoon, hindi ka rin niya patatawarin. Babalikan ko ang Matthew chapter 6 verse 14 to 16. Sapagkat kung ipatatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Praise the Lord. Forgiveness you don't give, you don't get. Kung hindi ka marunong magpatawad, kahit anong uri ng paglilingkod sa Diyos ang gagawin mo, sa hukuman ng Panginoon hahatulan ka. Dahil doon sa kondisyon ng ating puso. Praise God. There are two kinds of sin that cannot, amen, be forgiven. Number one, the sin that is repeatedly done every day. Ito yung kasalanan na hindi isinusuko sa Diyos. Those sin that you do over and over again. Although alam mong ito'y mali at kasalanan, paulit-ulit mong ginagawa, pagharap mo sa hukuman ng Diyos, hahatulan ka. Ibig sabihin, yung kasalanan na yun, hindi mo isinuko sa Diyos, hindi mo pinagsisihan. Kasi ang totoong pagsisisi na nakalagay sa Biblia ay complete turning away from sin. Yung kumpletong pagtalikod sa kasalanan. So yan ang unang kasalanan na hindi maipatatawad ng Diyos, yung hindi natin pinagsisisihan. Although alam nating ito'y mali, pagsisinungaling halimbawa, pandaraya halimbawa, inggit halimbawa, paninira ng kapwa halimbawa. Yun yung nakalagay sa Biblia. Nakalagay yan sa Galatians, Ephesians, at saka sa Proverbs chapter 6. Yung nakadetail doon na 7 abomination in the sight of the Lord.
So, iyon yung mga kasalanan na pagharap natin sa hukuman ng Diyos ay ihahatol sa atin kapag hindi natin pinagsisihan. So maliwanag po ang detalye ng Biblia kung ano yung proseso para maigawad ng Diyos ang kapatawaran. May responsibilidad ang taong nagkamali na magpakumbaba at humingi ng tawad. So yun ang ginawa ni David, kaya kahit siya'y nangalunya kay Bathsheba, pinatay niya yung faithful na sundalong si Uriah. Nung ginawa ni David yung proseso na nagpakumbaba siya, tinanggal niya ang kanyang kuruna nung nirebuke siya ng propitang si Nathan, at inalis niya ang kanyang kingly garments, bumaba siya sa trono at nagpakumbaba, inamin niya. So yung hatol ng Diyos, inalis ng Panginoon. Although sa lumang tipan, sa panahon na yun, ang hatol talaga sa kanya, 2 kamatayan. Yun talaga ang hatol sa kanya. Pero ang Diyos mahabagin siya. Ang sabi ng Biblia, God broke His own law to save David. Yung ngipin, yung batas na ginawa ng Diyos, sinira niya yun. Inalis niya yung pangil, yung paghatol, para lang iligtas si David dahil doon sa si David ay marunong magpakumbaba. Yun ang problema sa tao. Sa pasimula pa kay Eva at Adan ay walang marunong magpakumbaba sa kanila. Nagtuturuan sila. Walang marunong umamin. Bibihira ang taong katulad kay David. Kaya nga siya tinatawag na a man after God's own heart. Dahil okay lang sa kanya na mapahiya, makilala ng buong Israel, buong kaharian ng Israel, at mai-publish doon ang kanyang kasalanan. So yun yung totoong pag-amin. Yun yung totoong pag-amin, yung requirements na sinasabi ng Biblia. Praise the Lord. Then, okay, ito yung mga consequences. Ito yung mga consequences. But if we forgive not, God will not forgive us of our sins. So kapag ang kondisyon ng puso mo, hindi ka marunong magpatawad, nagkikim-kim ka ng galit, 1 taon na, ang nangyayari parang kahapon lang. Ang sabi ng Biblia, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. So mayroong mga gano'n na kaya hindi magkasundo. Sa mga mag-asawa, minsan iyon ang dahilan na hindi sila magkasundo. Dahil yung pagkakamali ng asawa, 10 taon na ang nakaraan, pag nagtalo sila at nagkamali ng maliit, iririko lahat yung mga nakaraang mga pagkakamali. Sasariwain lahat. So anong ibig sabihin nun? Hindi siya marunong magpatawad. Kasi ang totoong pagpapatawad, sabi ng Panginoon, when I forgive your sin, I will remember no more. Pag pinatawad ko kayo ng inyong mga kasalanan, hindi ko na inaalala. Hindi na paulit-ulit na binabanggit. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon ko inilalayo ang inyong kasamaan, ang inyong kasalanan sa inyo, kapag kayo'y humingi ng tawad. So ang tao minsan hindi ganoon. Kaya hindi magkasundo, mga mag-asawa, magkaibigan, nagkamali, na-reconcile na, pag naulit-uli yung sitwasyon na mayroon na namang gusot na nangyari, iririk ko lahat. Ikaw ganyan ka talaga. Nung nakaraang taon, ganyan ka na naman. Ganun ka uli, hindi ka nagbago. So yun yung friction na hindi mabubuo ang magandang relasyon at mag-i-split talaga sila. So tandaan natin, kapag ang Diyos nagpatawad, we must forgive and forget. Iyon ang requirements. Kalimutan. Ganon ang Panginoon. Nung pinatawad niya si David, tinignan niya si David na bagong tao. Hindi yung David na maraming crack, maraming basag. Nung siya'y pinatawad niya si David, tinignan si David na isang bagong tao. In fact, doon niya nakuha yung title na a man after God's own heart. After na siya ay magkasala laban sa Panginoon. So ano pa? Pangalawang consequence, our own sins are retained. Yung kasalanan nating dati ipinatawad na ng Diyos nung mabaptize ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, i-recall ng Panginoon. Okay, Galatians chapter 6, 1 to 3.
So, ang dinidiscuss po natin yung mga requirements ng Biblia tungkol sa pagpapatawad. Okay, Galatians chapter 6 verse 1 to 3. Okay, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga nasa espiritu o mga espiritual na tao ay inyong pagbagbalikin ng gayon sa espiritu ng kahinhinan. Okay. Papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan. Na iyong, okay, pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Mga dalahan kayo ng mga pasanin sa isa't isa, natuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit, okay, siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon ay magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Datapwat, ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Okay, so ito ang pangalawang consequences na pinag-uusapan natin. Tingnan pa natin ang Mark chapter 11 verse 24 to 26. Ito uli ang account ni Mark at ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito. Mark chapter 11 verse 24. Okay. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsasampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang ang inyong Ama naman na nasa mga langit ay patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Datapwat, kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa kalangitan. So maliwanag po ang direktiba ng Panginoon, ang instruction ng Panginoon, napakasimple at napakaliwanag. Kailanman kung kayo'y nagsipanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman sa inyo upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin din naman kayo ng inyong mga kasalanan. Datapwat, kondisyonal na salita. Kung hindi mo siya patatawarin, ang tao nagkasala sa iyo, kailanman ay hindi ka rin patatawarin. Amen. Praise God. Okay. Brother Greg. Okay. Praise the Lord, bro. Amen. So right now, amen. Praise God. So our own sin are retained. This is the second consequences, amen, to those who do not forgive or to those who do not know how to forgive, amen. To those who has an spirit of unforgiving spirit. Praise God. Then number 3, removes God's ability to forgive. So this is another consequences. Praise the Lord. Remove God's ability to forgive. So we know that our God is amen. Praise God. Our God is praise God. He has an unmerited favor. Our God is full of grace and merciful. But one of the consequences of an unforgiving spirit, amen, in this subject, it says that, amen, remove God's ability to forgive. So this is another consequences if we don't know, if we don't have, if we don't give
amen, forgiveness to those people who uh, trespasses against us. Okay. Galatians chapter 6 verse 7, it says, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Amen. Psalms 18 verse 25. This is another scriptures that we can use for a reference of this statement that uh, number 4, amen, the consequences of an unforgiving spirit. Number 4 removes God's ability to forgive. Okay. Our God is a merciful God, but because of this kind of attitude in spirit, this kind of uh, spirit that can control of, amen, praise God, to those people who don't want to forgive, those people who, amen, do trespasses against them. So even the Lord God, praise God, remove God's ability to forgive them. Okay. Psalms 18 verse 25. Okay. With the merciful thou wilt show thyself merciful. With an upright man thou wilt show thyself upright. With the pure thou wilt show thyself pure. And with the froward thou wilt show thyself froward. So according to the Bible, be not deceived, God is not mocked. Amen. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. If you are a merciful, amen, if your heart is amen, is a merciful, then the Lord will show him, amen, that he is a merciful. But if you are a froward, according to verse 26, God also showed himself to you as a froward. Amen. So that is the another consequences. Then another one is our prayer are affected. Okay. When we pray, we need to check out our the condition of our heart. Because if our heart has full of grudges, hatred, jealousy, praise the Lord, then when we pray, the Lord will not hear. Okay, Matthew chapter 6 verse 12 to 13. Matthew chapter 6. Because of Brother Greg, so I I need to speak English right now because Brother Greg, my friend, I saw him on live stream. So forgive me, bro, because my Bible right now is English Tagalog, and I prepare a Bible study tonight in Tagalog session. But since that you are there and listening in our Bible study, so I try to accommodated you. So just be uh, be be patient of my English, bro. I hope you gonna understand my my English. Okay. Our prayers are affected. Matthew chapter 6 verse 12 to 13. Okay, Matthew chapter 6 verse 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Okay. So as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
forever. Amen. Then another one, number 5, the consequences of an unforgiving spirit. Another one is relationship are destroyed. So there are relationship that was destroyed, and never reconciled again because of this kind of spirit. So if we have that kind of spirit, we need to sincerely uh, we need to pray for it. We need to pray for it sincerely in asking God for helping and to help us to escape or to release from this kind of prison, from this kind of spirit. So number 5, the consequences of an unforgiving spirit, relationship are destroyed. 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 and verse 7. Okay. 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, in the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. Praise God. Chapter 2 verse 9 to 11. Chapter 2 verse 9 to 11. Okay. He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness, even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. So okay, this is it means that relationship will be destroyed. And also chapter 3 verse 14 to 18. Chapter 3 verse 14 to 18, 1 John. We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a murderer. And you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath these words, good, and saith his brother have need, and shutteth up his bowels, amen, of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed, in truth as well. So, you know, the good things in Filipino culture, amen, praise God, we are, what we call it, the Filipino culture is one of the uh, good culture around the world, because we are really accommodating to every persons around us. We are a giver. We always try to offer our uh, to help other, to help other. So that is the good attitude or culture of Filipino people. Even here in Canada, I see a lot of Filipino here that they were offered their help to those who are in needs, even in the metro
Sometimes we need to sacrifice to stand up from our chair to offer the old ones or the ladies the chair for them to uh, to take to sit. So that is a good one. It is a biblical principle. It is a biblical principle that we need to uh, love one another. Sometimes uh, the culture of the other nation, like here in Canada, um, tatagalogin ko na nga, nahirapan akong paliwanag kasi hindi talaga nakaprepare ang outline ko. Nakaprepare ako sa Tagalog, mga kapatid. So dito nakita ko ang mga ugali ng tao. Doon pa lang sa school nila, yung mga bata ay tinuturuan na ng mga teacher na maging independent. Yung isang kapitbahay ko rito Pilipino, nung wala akong trabaho, inihatid sundo ko siya sa school, winter noon. Minsan pag uwi niya, yung pagkain niya sa lunch, hindi niya nagalaw, hindi siya nakakain ng lunch kasi yung teacher nila walang pakialam. Pinapabayaan lang yung mga bata. Kaya yung mga bata independent talaga. Walang pakialaman. Minsan dito, mag-offer ka ng tulong, ipinagbabawal pa. Example, pagka may aksidente sa daan, hindi mo pwedeng tulungan kaagad yon. Ang gagawin mo kung gusto mong tumulong ay tumawag ka ng authority ng pulis. Kung tutulong kang diretso roon, pwede kang makulong. So dito sa Biblia, kaya kung minsan ay yung mga Pilipinong pastor dito na pagdating dito, kasi sa atin sa Pilipinas, pag ikaw ay daughter church sa pioneering, sinusuportahan ka ng mother church mo. Magpapadala sila ng mag-MC, magsa-Sunday school teacher, magigitara. So yun yung mga ini-expect natin. Pero dito sa kultura ng mga bansa na ito, walang ganun. So yun yung kaibahan. Kaya minsan, yung mga Pilipino kinakailangan mag-adjust talaga sa kultura nila. Dahil yun ang kultura nila. Pero sabi nga ng Biblia, sabi ni Pablo, sa pananampalatayang ito, wala ng Hudyo, wala ng Grigo, walang alipin, walang laya, walang mayaman, walang dukha. Lahat tayo pantay-pantay kay Kristo. Pero hindi pa rin maiwasan yung ang kultura ang nananaig o yung kultura pa rin ang pinaiiral. Okay, so relationship are destroyed. Iyon ang problema. Kapag ang tao hindi marunong magpatawad, maraming mag-asawang nawasak ang relasyon nila. Nagsasuffer yung mga anak. Dahil doon sa espiritu na yun na hindi marunong magpatawad. Kasi yun talaga ang mangyayari. Kapag ang isang puso ng babae man o lalaki hindi marunong magpatawad, ay ang isang masasakripisyo doon yung relasyon masisira. Okay. Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Ephesians. Okay, Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala, at mga magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, at magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So ito yung direktang nakasulat sa Biblia. Na kung gusto mong lingapin ka ng Panginoon, ay i-release mo o marunong kang magpatawad. Okay, number 6, God recalls the original death. So ito yung masakit. Kapag hindi ka marunong magpatawad, kahit umiyak ka sa harapan ng Diyos, hindi ka patatawarin. At ang masakit doon, yung mga dating kasalanang ipinatawad na sa iyo ng Diyos, i-recall niya lahat, ikakarga niya uli sa iyo. Okay, God recalls the original death. Matthew chapter 18 verse 23 to 35. So babalikan natin ito. Matthew chapter 18. So simple lang ang sinasabi ng Panginoon, magpatawad ka at ikaw patatawarin.
Kung hindi ka magpatatawad, hindi ka rin niya patatawarin. So ito ang kasunod. Ito yung mga step by step na mararanasan ng isang tao na hindi marunong magpatawad. God recalls the original debt. Yung lumang-luma na ginawa mong kasalanan, na akala mo wala na yun, ibabalik lahat ng Panginoon. Okay. At ikakarga uli sa'yo. Matthew 18:23. From verse 23. Okay. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin, at nang siya ay magpasimulang makipaghusay ay iniharap sa kanya ang isa na sa kanya ay may utang na 10,000 talento. Datapwat palibhasay wala siyang sukat ibayad, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili at ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makapagbayad. Dahil dito ang alipin ay nagpatira pa at sumamba at sa kanya'y nagsabi, Panginoon, pagtiisan mo po ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon, ng kanyang Panginoon sa alipin niyaon, ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang lahat ng kanyang mga utang. Datapwat lumabas ang alipin niyaon at nasumpungan ang isa sa mga kapwa niya alipin na sa kanya'y may utang na 100 talento o dinaryo, at kanyang hinawakan siya at sinakal niya at sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya'y ayaw at yumaon siya at ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay namanglaw silang lubha at nagsiparoon at sinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayoy, pinalapit siya ng kanyang Panginoon at kanyang sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon sapagkat namanhik ka, ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin, na gaya ko namang nahabag sa iyo? Ito na, sa verse 34. At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang siya'y magbayad ng lahat ng utang. So yung utang na itong pinagbabayaran niya ngayon, dati ipinatawad na ito ng Diyos sa kanya. Na-release na siya rito, libre na siya rito eh. Pero dahil doon sa attitude, yung salitang unforgiving spirit, ibinalik sa kanya ng Diyos lahat ng kanyang kasalanan at ito ngayon yung pinagbabayaran niya. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang mga kapatid. So ito yung pinakamasakit. Pati yung pagiging merciful ng Diyos mawawala. Dahil doon sa ganong klase ng kondisyon ng puso. At ibabalik lahat yung utang na ipinatawad na ng Diyos para ihatol uli, iharap niya uli sa paghuhukom. Okay. Examples of those who chose to forgive. So ito yung mga example sa Biblia na na-offend ng malaking kasalanan ng kapwa. Pero sila ay pinili nila yung magpatawad. Number 1, si Joseph. Alam natin ang istorya ni Joseph sa Genesis chapter 45. Dahil paborito siya ng kanyang tatay, kaya advice ito sa mga magulang, kung meron kayong 2 anak, 3, 4, 5, huwag kayong magkaroon ng favoritism sa kanila. Dahil ito ang nangyari kay Joseph, dahil paborito siya ni Jacob, nagalit yung kanyang mga kapatid, pinarusahan siya. At doon sa ilang, gusto siyang patayin ng mga kapatid niya, sinaway lang nung panganay, na sabi niya, instead na patayin natin, magkakasala tayo sa Diyos, ibinta na lang natin yan sa mga Ismailita. So dinaya nila si Jacob, pumatay sila ng hayop, at yung damit ni Joseph, binabad nila sa dugo ng hayop, gutay-gutay, at inarap kay Jacob. Sabi niya, ito yung nasumpungan namin, maaring kinain ng masamang hayop.
mabangis na hayop si Joseph. So doon sa Egypt, si Joseph ay naghirap, although yung favor ng Diyos nasa kanya, pero lahat ng tao sa paligid ay kontra sa kanya at ginagawan siya ng masama. Pinagbintangan siyang gusto niyang halayin yung asawa ni Potiphar, nakulong siya, at doon sa kulungan kasama niya pa rin ang Panginoon. Iyon ang maganda kapag ang puso natin matuwid, kahit saan ka naroroon, kasama mo ang Panginoon. At ito na ang pagkakataon, si Joseph nakulong, naparusahan, napalayo sa magulang niya, ibang lahi, ibang kultura. Praise God. So ang nangyari ay dumating yung pagkakataon na binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maghiganti si Joseph. Nagkaroon ng tagutom sa Kanaan. Doon sa lugar na kung saan nakatira yung mga kapatid niyang mga walang awa, at wala na silang makain. Katulad ngayon, dahil sa COVID-19 na ito, ay yung mga hindi nagpa-fasting, natutong mag-fasting. Yung mga taong kumakain ng 5 bisis sa isang araw, 1 bisis na lang kumakain. And that's good. Iyon ay isang maganda dahil nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magmuni-muni sa Diyos. So dumating yung pagkakataon na itong si Joseph, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na paghigantihan yung mga kapatid dahil si Joseph ay tinaas ng Diyos, iprinomote ng Diyos, naging second in command siya sa lupain ng Egypt. Pero hindi niya piniling maghiganti. Nagpakilala siya, ako yung kapatid nyo na ipinagbili dito sa Egypt. Huwag kayong matakot, hindi ko kayo gagawa ng masama. Patawarin nyo na ang sarili nyo sa kaunawa na ibinigay ng Panginoon sa akin, sabi ni Joseph. Ginawa niya ito upang ihanda ang mga magiging pagkain nyo sa panahon ngang ito. Dahil nakita na ito ng Diyos na magtatagutom sa lugar na yan, i-prepare lang ako ng Diyos, pinauna lang ako rito. So, pinatawad niya yung mga kapatid niya at na-reconcile sila. Kaya yung mga Israelita na punta doon sa land of Goshen sa Egypt, na nung mamatay naman si Joseph, inalipin naman sila ng bagong paraon. So, sino pa yung nagpatawad? Si Esteban. Amen. Sa Acts chapter 7, verse 59 to 60, nung pinagbatuhan siya ni Saulo na naging Pablo bandang huli para patayin, ang sabi ni Joseph, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Yung espiritu ni Stephen, yung espiritu ng Panginoong Hesus nasa puso ni Stephen. Ganon din ang sinabi ng Panginoon, amen, sa Luke chapter 23 verse 34. Forgive them for they do not know what they do. Biruin mo yan, pinapatay ka na. Pero yung kapakanan pa rin ng taong pumapatay sa iyo ang iniisip mo. 'Di ba? Kung minsan tayo ginawan lang ng masama, hindi na natin makalimutan, kaya buong panahon ng buhay natin lagi tayong high blood, lagi tayong mataas ang ating blood pressure dahil yung taong gumawa ng maliit na kasalanan sa atin, lagi tayong galit sa kanya. So yun yung pinakamasakit doon, na hindi tayo marunong magpatawad. Pero itong mga ito, si Joseph, ito yung mga example sa Bible na sila'y marunong magpatawad. Si Esteban ang Panginoong Hesus. Kaya nga kinakailangan natin laging filled tayo ng Holy Ghost. Sapagkat sa ating sariling kakayahan, hindi natin kayang gawin to. Nature ng tao, yung tayo'y mapaghiganti. Kaya nga, ito ang ina-advise ng Panginoon sa atin. Ma-filled tayo ng Holy Ghost dahil ang Holy Ghost ay kapangyarihan. So sa palagay nyo, kayang gawin ito ni Esteban? Binabato siya, pinapatay siya ng mga tao. Kung wala siyang espiritu ng Diyos sa kanyang puso. Kaya niya man sabihin, Panginoon, patawarin niyo po sila. Huwag niyong igawad sa kanila ang kasamaang ito. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Espiritu lang ng Diyos ang may ganong kalawak na kaunawaan.
Kaya kinakailangan nating ma-filled talaga ng Holy Ghost, mga kapatid. Praise God. So ito yung mga example ng nagpatawad. Si Joseph, binigyan siya ng pagkakataon na maghiganti pero hindi niya piniling maghiganti. Si Esteban at ang Panginoong Hesus. Then examples of those who choose not to forgive. Ito naman yung mga tao sa Biblia, mga karakter sa Bible, na well known ang kanilang pangalan pero hindi sila marunong magpatawad. Isa na si Cain. Isa na si Cain. Genesis chapter 4 verse 1 to 16. This is the story, this is the account of Cain and Abel. Unang marder na nangyari dito sa lupa. Sa loob ng pamilya, magkapatid, si Cain. Iyon yung devotion namin kaninang umaga ng mga anak ko. Na in-illustrate ko ito sa kanila na sabi ko, si Cain sumunod, di ba, sa utos na maghandog. Sumunod. Ang problema, yung puso niya hindi matuwid. Hindi siya matuwid. Sumunod lang siya dahil sa obligasyon na dapat niyang gawin talaga yon dahil may utos. Pero hindi converted ang puso niya. Hindi bukal sa loob, walang willingness. Ang paglilingkod sa Diyos, ang motivation dapat, for whosoever will, dapat with, amen, with all of our hearts. Yung may kusa, yung willing tayong gawin kahit walang power, walang force na nag-uuto sa atin. Yung kusang loob na ginagawa. Yung mayroong pagmamahal na kaya natin ginagawa ito dahil mahal natin ang Diyos. Dahil una, siya ang may-ari ng buhay natin. Sabi ng Biblia, we must love Him because He first loves us. So yun ang naging problema kay Cain. Naghandog siya, masama ang loob, napipilitan. So hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun. Kapag ang puso ng tao ganun ang kondisyon. So hindi siya nilingap ng Panginoon. So dahil doon, sinaway siya ng Panginoon, imbes na magpakumbaba siya katulad kay David, lalo siya nagalit, hindi siya nagpatawad, ang pinaghigantihan niya si Abel, kasi si Abel ay nililingap ng Panginoon. So nasaan na ngayon si Cain? Ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter 3, ganito, ginamit siyang illustration ni Juan, 1 John chapter 3, verse 11. Okay. 1 John chapter 3, 11 to 15. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig, buhat ng pasimula na mga ibigan tayo sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain na siya sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Praise God. Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapupuutan ng sanlibutan. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. So ito mga kapatid, si Cain, ito yung isang halimbawa na hindi marunong magpatawad, napahamak siya. Si Esau ganun din, panganay na kapatid ni Jacob. Ang account niya sa Genesis 33. Sa Genesis 33. Tingnan nyo, ginamit siyang halimbawa sa New Testament. Hebrew chapter 12 verse 14. Hebrews chapter 12 verse 14. Sundin ninyo ang okay. Chapter 12 verse 14 to 16. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Napakaingatan na baka ang sino man ay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Baka magkaroon ng ang sino man mapakiapid o mapaglapastangan na gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na
lumuluha. So ito yung isang uri ng repentance, nagsisi ito, si Judas nagsisi rin, isinauli yung pira, pero hindi pinatawad ng Panginoon. Kasi alam niyo kung bakit? Ang pinagsisisihan nila, hindi nila in-address yung kasamaan ng puso nila. Hindi yun ang pinagsisisihan nila, kundi yung negatibong nangyari na na-expose sila, na bulgar yung kasamaan nilang ginagawa. Ibang uri ng pagsisisi yun. Ganon din ang ginawa ni Judas. Nagsisi siya, isinauli niya yung pira. Hindi yung kanyang kasalanan ang pinagsisihan niya para magpakumbaba at lumapit sa Diyos. Ang pinagsisisihan niya, yung mga negatibong dumating sa kanya dahil na-expose ang kanyang maling ginawa. So yun din ang eksaktong istorya nito ni Esau. Nagsisi siya, umiiyak, pero wala nang lugar na nasumpungan para siya ipatawarin. Dahil mali ang kondisyon ng puso. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. Nagsisi siya, umiyak siya, pero hindi siya pinatawad. Si Pedro, ipinagkanulo ang Panginoon na mayroong panunumpa, pero nagsisi si Pedro, ang in-address niya yung siya'y makasalanan. Katulad doon sa Luke chapter 18, yung pumunta sa templo para manalangin, isang maniningil ng buwis at isang parisiyo. Yung parisiyo, inamin niya, Panginoon, talagang makasalanan ako. Mahabag ka sa akin. So umaamin talaga siya. Ibig sabihin, kahit mabulgar sa tao ang kanyang mga kasalanan, hindi siya takot. Kaya niyang iharap ang mukha niya, kaya niyang sabihin, umamin, na okay lang na mapahiya ako, ang importante mapacify ang galit ng Panginoon sa akin. Hindi doon nakatingin sa sasabihin ng tao, kundi yung haharapin niya sa Diyos. So napaka-importante noon na dapat nating maunawaan ito. Kasi ito si Esau nagsisi, umiyak pa, pero hindi siya pinatawad. Dahil ang puso niya ay masama. Hindi talaga yung kasalanan ang pinagsisisihan niya, kundi yung mana doon sa pagiging panganay, firstborn. Iyon ang pinagsisisihan niya na hindi iyon mapupunta sa kanya. What the heck? So sa palagay niyo, patatawarin siya ng Diyos? Si Judas, ganun din ang ginawa. Hindi talaga siya nagsisi, Lord, patawarin mo ako, nagkamali ako. Handa akong harapin kung ano ang parusa. Katulad kay David. Ang pinagsisisihan niya, nabulgar siya na siya ang Judas, siya ang nagkanulo. Yung negatibong epekto, nakatingin siya doon sa sasabihin ng mga tao. Hindi doon sa kung ano yung gustong ng Panginoon na dapat niyang gawin. So ito yung isang uri ng pagsisisi na kinasusuklaman ng Diyos. Ano pa? Si Saul, ito rin si Saul. Itong si Saul, ito ay dapat magbibigay ng proteksyon kay David dahil si David ay son-in-law niya. At isang faithful na sundalo. Pero dahil doon sa inggit, sa jealousy, nagalit siya at gusto niyang patayin si David. At lahat ng paraan ni David para mapalapit sa kanya si Saul, hindi ito nakikita ni Saul. At si David maraming ulit na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na patayin si Saul, pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Kahit kinukumbinse siya ng kanyang mga bodyguard. Isa na si Joab, na sabi niya, David, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nung napagod si Saul sa kahahabol kay David doon sa Cave of Adullam, hindi nila alam nasa loob ng kuweba si David. Hinahabol nila, so nakatulog si Saul, nilapitan ni David, ginupit yung laylayan ng damit. Patunay na talagang pwede siyang, nalapitan siya ni David at pwede siyang patayin. Sabi ni David, hindi ko magagawa, mahal na hari. Ito, ginupit ko yung laylayan ng damit mo na hindi mo alam. Patunay na ibinigay ka ng Panginoon sa akin, pero hindi ko ginawang paghigantihan ka. Dapat doon na pacify na ang puso ni Saul dahil nakita niya na talagang walang intensyon si David na paghigantihan siya. Pero lalong nagalit si Saul. So yun yung pinag-uusapan natin, the consequences of an unforgiving spirit. Ang parusa doon sa taong hindi marunong magpatawad sa kanyang kapwa. So nasaan na itong mga ito ngayon?
Yung elder brother doon sa Luke 15, yung kwento ng prodigal son. Yung elder brother doon hindi rin marunong magpatawad. Nakatingin din lagi doon sa kasalanang ginawa ng prodigal son. Alam niyo, ang tao nagbabago. Feeling masama siya noon, pero ngayon nagbago siya. Kaya nga, there is always room for improvement. There is always room for reconciliation. Kaya nga may proseso eh. Sabi ng Panginoon sa Luke 17, pag lumapit siya at humingi ng tawad, patawarin mo. Nagkamali uli kasi wala ang perpekto. Pag humingi uli ng tawad, nagpakumbaba, patawarin mo. So, itong mga taong ito, all of them are destroyed by God because of offense and unforgiving spirit. So, dahil doon sa ganong klaseng attitude nila, nawasak sila mga kapatid. Take note, offenses are, okay, yung katitisuran na ito, this is the power of Satan to destroy the souls of men, the Christians or the church. Yung salitang offenses, katitisuran. Yung salitang hindi marunong magpatawad. Tools ito ni Satanas. Nakasulat yan. Tingnan nyo ang reference na sinabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 2 verse 24. Kaya kung yan ang kondisyon ng puso nyo ngayon, offend ka roon sa tao sa kapaligiran mo, at hindi mo siya mapatawad, isang araw wawasakin ka ng Panginoon dahil sa ganyang klase ng espiritu. Yung Panginoon nga ipinako sa krus, wala talaga siyang kasalanan. Hindi siya deserve doon. Hindi siya deserve doon. Dahil matuwid siya, wala siyang anumang bahid ng kasalanan ginawa. Pero pinatawad niya yung mga taong masama na nag-crucify sa kanya. Kaya nga itinuturo niya yung self-denial. Jesus Christ was crucified. This is the contradiction dahil siya'y matuwid. Pero ang sabi niya, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 24. Okay, 2 Timothy chapter 2. Okay, dito tayo magtatapos. 2 Timothy chapter 2 from verse 24 to 26. Ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat. Sapat na makapagturo matiisin. Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. At sila'y makawala sa bitag, sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanilang kalooban. So nakita nyo? Pag ikaw offend, ikaw ay tisod, ikaw ay galit doon sa taong natural na magalit ka kung ginawan ka ng masama. Pero ang sabi ng Bible, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Paglubog ng araw, pag nag-pray ka, i-release mo yun. Para matulog kang mapayapa. Kasi pag sa oras na yan, namatay ka sa oras ng gabi niyan, at marami ang puso mo, diretso ka sa impyerno. So yan ang sinasabi ng Biblia. So dito, ang sabi niya, nasawaying may kaamuan ang mga nagsisi sa langsang. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Panginoon ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Sa 26, at sila'y makawala. Kita mo? Sa silo ng dyablo na bumihag ayon sa kanilang kalooban. So yung mga taong offend, tisod, ang sabi ng Biblia, bihag-bihag sila ni Satanas. Natatalian sila ni Satanas, ang kalooban nila. At yung kalooban ni Satanas ang sinusunod nila, hindi ang kalooban ng Diyos. Basahin nyo ito. 2 Timothy chapter 2, 24 to 26. Alam niyo yung silo, yung kalabaw na may tali sa ilong? Na kontrolado nung may hawak ng tali. Bihag-bihag siya. Kahit saan siya dalhin, doon sa susunod. O alam niyo yung
bitag sa tabi ng palayan, kasi sa probinsya mayroong palayan kami roon. Nung maliit pa ako ay lagi akong kasama ng nanay ko roon. Yung mga pinsan ko naglalagay ng bitag ng ibon doon. At minsan nakita ko yung bitag ng pinsan ko may nahuling ibon, kinuha ko. Hindi talaga makakaalis yung ibon doon pag walang lalapit para pakawalan siya roon. Iyon yung ini-illustrate dito. Na itong bitag na ito may pain ito. May pain siya. The bait of Satan. Ano ang bait of Satan? Yung ma-offend ka. At pag na-offend ka na at hindi mo ni-release yan, hindi ka marunong magpatawad, silo-silo ka na ngayon ni Satanas. Kontrolado ka niya. At yung kalooban ni Satanas ang ginagawa mo, hindi ang kalooban ng Diyos. In meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, in that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. So ganun kabigat ito mga kapatid. Kasi akala natin, hindi naman ako mamamatay tao, hindi ako nagnanakaw, katulad sa mga politiko na nagkakandamatay na yung tao. Yung hawak nilang pundo na dapat ibigay, kinukontrol pa nila. Kaya yung mga tao tumatakbo sa labas dahil walang magawa, maghanap buhay para may makain yung pamilya. So hindi naman ako ganun eh. So hindi yun, batas ng tao yun. Ang Biblia may batas na ito ang ihahatol sa atin ng Panginoon. So, ang sinasabi dito ni Pablo, sa liksikin natin, babalikan ko yung Luke chapter 17. Ito yung sinabi ng Panginoon bago tayo magtapos. Luke chapter 17. Mula sa verse 1. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na hindi dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Datapwat sa aba niya ang pinanggagalingan. So yung katitisuran nandiyan talaga, hindi mo maiwasan yan. Walang perpektong lugar sa mundong ito. Yung lugar na perpektong paraiso, sinira na ng demonyo yun ni Satanas. Dahil sa kapabayaan ni Eva at Adan. At tayo nasa ilalim ng sumpa. Kaya nga kahit nandito ka sa Canada, mahirap ang buhay dito. Lalo na sa Amerika. Dahil ang mundo ito nasa ilalim ng sumpa. Walang perpektong lugar, walang easy na lugar sa mundong ito. Dahil nasa ilalim tayo ng sumpa. Sinumpa ng Diyos si Adan. Magpapapawis ka sa mukha mo, sa pamagitan ng pawis mo kakain ka, ikaw babae, maglilihi. Ang lupa, dawag ang tutubo. Nandiyan ang mga salot. So nandiyan talaga ang katitisuran. Mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang liig ng isang gilingang bato at siya'y ihagi sa dagat, kaysa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili, kung ang magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. This is a command. Patawarin mo siya pag nagsisi siya. So may kinounsil ako nung nakaraan, isang mag-asawang malapit ng maghiwalay, dahil yung babae nandito na una sa Canada, nagpapakahirap, double job, pagaling sa caregiver, mag-alaga ng matanda, pag uwi sa bahay, pumupunta pa sa ibang trabaho, para lang makaipon ng pira at makuha yung pamilya niya roon. Yung lalaki sa Pilipinas ng bababae. Dahil doon sa, hindi niya pinitatwiran, malayo kasi ang asawa ko. At parang ano pa siya, proud. So nung makarating na dito sa Canada, sa airport ng babae, hindi matanggap ng babae ang natuklasan niya na mayroon pala siyang kinakasama doon habang siya ay nagpapakahirap dito. So gusto niyang, dahil under custody siya ng kanyang asawang babae, pababalikin doon sa Pilipinas. Maghiwalay sila.
So, sabi niya, pwede bang i-counsel niyo ako, pastor, kasamang asawa ko? Sabi ko, sige sister, pupunta ako diyan. At pagpunta ko roon, nandun kami sa isang lugar na hiwalay sa mga anak niya. Umiiyak yung babae, nagre-release ng sama ng loob, ikinikwento ang lahat yung nararanasan niya. Yung lalaki, patawa-tawa pa, parang walang epekto. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo Brad, kung yung asawa ko ang umiiyak na ganyan, ipapasipay ko na siya. Di nakikita mo yung intensity, baka atakihin sa puso yan. Ikaw, wala kang ginagawa. Ni wala kang pag-amin. Although alam na ng lahat na ganun nga ang ginawa mo. Kaya tatanungin kita, ikaw ba handang manatiling buo ang pamilya mo o hindi? Ang sabi niya, gusto kong manatiling buo. O, iyon pala eh. So ang sabi ng Biblia, magsisi ka, humingi ka ng tawad. Alam nga namang, ikaw na yung nagkasala, ikaw pa yung matigas. Napakatigas ng mukha mo. Kaya sabi ko sa kanya, lumuhod ka kung gusto mong mabuo ang pamilya mo, humingi ka ng tawad ngayon din sa asawa mo. Kasi yun ang nire-record ng Bible. Humingi ka ng tawad, aminin mong nagkasala ka. Sa biyaya ng Diyos, lumuhod siya. Niyakap niya yung paan ng asawa niya, humingi ng tawad, inamin niya lahat. So tapos ang problema. Kasi yun ang nature ng tao. Image tayo ng Diyos na kapag yung tao nagmakaawa, humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, magaan yung magpatawad eh. Pero kung magtatago, magtuturo, magre-reason out, attitude ni Satanas yung ganyan. Kaya hanggang ngayon si Satanas, Satanas pa rin, hindi siya mapatawad kasi wala siyang pag-amin at patuloy siyang gumagawa ng mali. So yun yung sinasabi dito, na yung offense, pag na-offend ka, hindi ka marunong mag-release sa puso mo, may hatred, nandiyan dyan, galit ka, counting friction, nagtitrigger ka agad, ikaw talaga ganyan ka eh. Yung 5 taon nang nangyari, sinasariwa mo uli, hindi ka nagpapatawad. Kasi ang totoong pagpapatawad, kinakailangan kalimutan mo. Forgive and forget. Sabi ng Panginoon, when I forgive your sin, I will remember no more. Yun ang totoong pagpapatawad. Yung gap na wala, balik sa original na relasyon na kalagayan. So, sa Biblia maliwanag ito mga kapatid. Dahil marami talagang pagkakataon, si David malubha ang karanasan niya. Dahil yung taong inaasahan niya magbibigay ng protection sa kanya. Yung taong inaasahan niya natutulong sa kanya. Yun pa ang gumawa ng dahilan para patayin siya, para ipahamak siya. So napakabigat noon. Pero nilingap ni David ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. David encouraged himself unto the Lord. Sa Diyos talaga siya nagtiwala. Hindi sa tao. Kasi ang tao walang magagawa sa atin. Limitado tayo. Diyos lang ang lahat na pwede natin pagkatiwalaan. Ang kalagitnaan ng Biblia, Psalms 118 verse 8. Ano ang nakalagay doon? Sabi ni David, sumpain ang tao na magtiwala sa hari, sa reyna, sa princess, sa prinsesa, sa prinsipe, sa kanyang kapwa-tao. Kasi ang tao nagbabago. Pwedeng maganda ang loob niya ngayon, bukas hindi na. Diyos lang ang hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung siya'y mahabagi noon, mahabagin siya kahapon, mahabagin siya ngayon, sa darating na panahon, mahabagin pa rin siya. Ang kailangan lang na requirement sa atin, matuto tayong magpakumbaba, matutong umamin, at humingi ng tawad. And then patatawarin tayo ng Panginoon, bubuuin niya ang ating pira-pirasong sira-sirang relationship. Sabi ng Panginoon, kapag ang lakad ng tao nakalugod sa Diyos, maging ang kanyang mga kaaway,
uutusan niya na makipagpayapaan sa atin. So kung ang kaaway mo ngayon ang iyong asawa, ituwid mo ang buhay mo sa Diyos at uutusan siya ng Panginoon na makipagpayapaan sa iyo. So yan po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Beware, sabi ng Biblia, be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. So maraming taong namatay na stroke, inatake sa puso dahil sa galit. Hindi sila marunong magpatawad. God bless you all. Salamat sa inyong amen pakikinig. Nawa ang Panginoon mangusap sa puso natin. Makilala natin siya ng lubos. Magkaroon tayo ng personal encounter sa ating Panginoon kung gaano siya kadakila, gaano siya mahabagin, kung gaano siya mapagbiyaya. Nawa ma-encounter natin siya sa ating mga buhay. God bless you all. Amen.